David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 561. Linger, ngayon lang dumating ang lolo mo, bakit hindi ka lumabas at umimik? Akala ko wala kayong dalawa sa bahay. Hindi sinagot ni David si Sonia, ngunit tumingin kay Gullinger na may pagtataka at nagtanong. Siguradong sasabihin sa akin ng lolo ko na uuwi ako kapag nakita niya ako, ayoko nang bumalik. Gullinger hehe nakangiting sabi. Hindi talaga kita matutulungan. Walang magawang umiling si David. David, hindi mo pa ako sinasagot, saan ka pupunta? Tanong ulit ni Sonia kay David. May isang anti-gong exhibition at auction sa Kyoto, at susundan ko ang mga sinaunang tao. Sabi ni David sa sinabi niya. Great, pupunta rin tayo, masayang sabi ni Sonia. Oo, Tara na rin. Nagkataon na may mga kaibigan pa ako sa Kyoto, at may mga maglilibang. Paulit-ulit ding tumango si Gullinger. Napatingin si David sa kanilang dalawa, at mukhang matagal na nilang balak sumama sa kanila. Wala akong pakialam. Bukas maaari mong sundin ang mga sinaunang tao. Pagkatapos magsalita ni David, bumalik siya sa kwarto niya. Kinaumagahan, dumating si Tanglong, ang personal na bodyguard ni Gu Wentian, para sunduin si David. Sa sandaling huminto ang sasakyan, sumakay sina Gullinger at Sonia, at hindi ito mapigilan ni Tanglong. Nang makita ito, walang magawa si David na makapasok sa kotse. Pagkatapos kunin si Gu Wentian, nakita sina Gullinger at Sonia na nasa kotse din, bahagyang natigilan si Gu Wentian, ngunit sa huli ay ngumiti siya at walang sinabi. Si Gu Wentian ay nakaupo sa co-pilot, habang sina David at Sonia at Gullinger ay sumiksik sa likod, si David ay nakaupo sa gitna, at sina Gullinger at Sonia ay nasa kaliwa at kanan. Mura lang sayo, isa-isa mong kasama ang dalawa nating dilag. Bulong ni Sonia sa tenga ni David. Sandaling hindi nakaimik si David. Alam niyang kusa itong umupo si Sonia. Ito ay upang subukan ang kanyang tibay. At ang mukha ni Gullinger ay medyo namumula sa oras na ito. Bukod sa pagligtas sa kanya, naging malapit na siyang makipag-ugnayan kay David sa hotel. Si Gullinger ay hindi pa nakakasama ni David ng ganoon kalapit. Ngayon naramdaman ang hininga ng lalaki sa katawan ni David, ang mga mata ni Gullinger ay patuloy na nakatingin sa labas ng bintana, at ang kanyang tibok ng puso ay nagsimulang bumilis. Ang co-pilot na si Gu Wentian ay tumitingin sa rearview mirror paminsan-minsan, tinitingnan ang hindi kaibig-ibig na ekspresyon ni David sa likod na hanay, isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Ang isip ni Gullinger, siya, ang lolo, ang higit na nakakaintindi nito, ngunit hindi siya pinigilan ni Gu Wentian. Kung talagang masusundan ni Gullinger si David, itataas ni Gu Wentian ang kanyang mga kamay bilang pagsang-ayon, kahit na ginawa lang niya ito sa tabi ni David. Isang tiwala. Ginoo. Chen, sa anti-gong exhibition at auction na ito, ang mga negosyante sa Hong Kong ay magdadala ng maraming mga master, at kung minsan ay pupunuin nila ang ilang mga magic tools sa lugar. Maaaring gamitin ni Mr. Chen ang pagkakataong ito upang makipagpalitan sa mga master na iyon tungkol sa mga tools sa pagpino. Narinig ko ang tungkol sa China at Hong Kong. Si Yuan Baoxiang, ang unang Feng Shui Master, ay personal na nagpino ng magic weapon para sa pinakamayamang tao sa Hong Kong at China, upang maiwasan ang isang aksidente sa sasakyan. Ngayon sa China at Hong Kong, maraming mayayamang negosyante ang ituturing itong mga Masters of Magic at Feng Shui bilang kanilang mga bisita. Ang mga taong ito ay may kaunting lakas pa. Lumingon si Gu Wentian at sinabi kay David, sinusubukan din niyang pagaanan ang kahihiyan ni David. Pandaraya lang ito para linlanggan ang mga tao, paanong napakadaling pinuhin ang mga magic tool. Bahagyang ngumiti si David. Ang tunay na sandata ng mahika ay ang konotasyon ng batas ng langit at lupa, at dapat itong patakbuhin ng porma sayon. Kahit na ang jade pendant na pinino ni David para kay Sonia ay maaari lamang ituring bilang isang defensive magic weapon na kasisimula pa lang. Nakita ni Gu Wentian na sinabi ito ni David, at tumigil sa pagsasalita. Napakatahimik ng kapaligiran sa loob ng sasakyan, at tanging tunog ng mabilis na pagmamaneho ng sasakyan ang naririnig niya. Makalipas ang mahigit 5 oras, pinaandar na ng sasakyan ang Kyoto.
Ang kasaganaan ng Kyoto ay hindi maihahambing sa Horendel, maging ang kabisera ng Jiangbei Province. Ang mga nagtataasang matataas na gusali at ang walang katapusang daloy ng trapiko ay nagpapahayag ng mabilis na pamumuhay ng Kyoto. Kabanata 562. Lahat ay nagmamadali, tumatakbo habang buhay. At nang ang mga ordinaryong tao na ito ay tumatakbo sa paligid para kumain, sa pinakamaunlad na lugar ng Kyoto, isang auction house ni Christie, na sumasaklaw sa isang lugar na 10-10 ektarya at 12 palapag ang taas, ay nakatayo doon, at mayroong hindi mabilang. Libo-libong mga auction house sa auction house. Walang katapusang dam-alloy ang mayayamang mga ngalakal, hinahangaan ng iba't ibang anti-gong porselana na nakadisplay. Anumang bagay sa lugar na ito ay hindi maaaring kitain ng mga ordinaryong tao sa loob ng 10 buhay. Kahit bumisita ang mga mayamang negosyanteng ito, nag-iingat sila at nagdidistansya, dahil hindi nila alam kung aling item dito ang magiging priceless. Maghanap muna tayo ng kainan, at pagkatapos ay pumunta sa antique exhibition at auction. Iminungkahi ni Gu Wentian. Tumango ang lahat, at medyo nagutom nga sila pagkatapos ng mahabang sasakyan. Sa sandaling ito, tumunog ang cellphone ni David. Si Zhao Wuqi pala ang tumawag at nagtanong kay David kung pumunta siya para lumahok sa auction na ito. Matapos sabihin ni David kay Zhao Wuqi na nakarating na siya sa kabisera, napakasaya ni Zhao Wuqi na personal na anyayahan si David na salubungin siya. Sa orihinal, ang gustong tanggihan ni David ay masyadong magulo, ngunit sa pag-aakalang maaaring may lugar na magagamit ang Zhao Wuqi sa Kyoto, pumayag si David. Pumili si Zhao Wuqi ng kakaibang Beijing restaurant. Nang makitang dumating si David at ang iba pa, nagmamadaling tumayo si Zhao Wuqi para batiin sila. Nang makitang sumusunod din si Gu Wentian, nagmamadaling sinabi ni Zhao Wuqi na nakangiti, "Gu, hindi ko inaasahan na narito ka rin." Pavilion Zhao. Nang makita si Zhao Wuqi, si Gu Wentian ay nagmamadaling sumaludo. Not to mention na nagretiro na siya ngayon, kahit noong nasa trono siya, kailangan niyang magbigay ng sulot kapag nakilala niya si Zhou Wuji. Ancient, hindi mo kailangang maging magalang, ikaw ay isang matandang senior, hindi ba ako papatayin nito? Nakangiting sabi ni Zhou Wuji. Binati rin ni Gu Lingger at Sonya si Zhou Wuji. Ginoo. Shen, upo ka sa loob, inayos ko na lahat. Inimbitahan ni Zhao Wuqi si David at ang iba pa sa pribadong silid. Pagkapasok sa private room, hindi magalang si David at ang iba pa. Kumain sila habang nagkukwentuhan. Tutal nagugutom na sila. Ginoo. Shen, maraming tao ang lumahok sa anti-gong auction sa pagkakataong ito, at sasali rin si Qin Xiaotian ng pamilyang Qin, kaya sana ay pigilan ni Mr. Chen ang kanyang sarili sa oras na iyon, ngunit huwag mag-alala, babalaan ko rin si Qin Xiaotian, para hindi siya maging tama. Ginawa ni Chen. Sabi ni Zhao Wuqi kay David. Bagamat alam niyang hindi natatakot si David sa pamilya Qin, ngunit kung talagang gusto niyang lumaban sa ganoong okasyon, napakasama ng epekto nito. Siya, ang Pavilion Master ng Kyoto Dharma Protector Pavilion, ay may hindi matatawaran na responsibilidad. Huwag mag-alala, Pavilion Master Zhao, hanggat hindi ako ginugulo ng pamilya Qin, hindi ako kikilos. Mahinang sabi ni David. Ang Qin Xiaotian na ito ay palaging mayabang at mayabang. Kung hindi dahil sa akin noon, namatay na siya sa ibang bansa. Paano magkakaroon ng kasalukuyang kaluwalhatian ang pamilya Qin? Sabi ni Gu Wentian na may galit sa mukha. Noon, sa tulong ng mga mapagkukunan at koneksyon ni Gu Wentian, dahan-daang umunlad ang pamilya Qin sa Kyoto, at hiniling din nila kay Qin Feng na makipagtipan kay Gu Lingger. Para sa pamilyang Qin, hindi rin nag-effort si Gu Wentian, ngunit sa huli ay unilateral na sinira ni Qin Feng ang pakikipag-ugnayan. Ang pamilyang Qin ay naging isang mayamang pamilya din sa Kyoto, at direktang minamaliit nila ang kanilang sinaunang pamilya. Sa pag-atres ni Gu Wentian, ang lakas ng pamilya Go ay mas malala pa kaysa dati. Direkta siyang iniwan ng pamilya Qin, at ni Anino ay hindi niya makita. Ngayon, nang banggitin ang pamilyang Qin, nakaramdam si Gu Wentian ng hinanakit sa kanyang puso. Lolo, ang mga nakaraang bagay ay nagsasabi pa rin kung ano ang ginagawa nito. Bahagyang sumimangot si Gu Lingger at sinabi kay Gu Wentian.
Alam din ni Zhao Wuqi ang ilang mga bagay mula sa nakaraan, at ngumiti ng medyo nahihiyang, ang pamilyang Qin ay talagang walang prinsipyo upang umunlad, at higit pa sa sinaunang isa ang ginamit ng pamilya Qin, kaya hindi na kailangang kunin. Masyadong seryoso ang mga sinaunang tao. Kabanata 563. Napabuntong hininga si Guwen Tian at hindi umimik, nas-anay na siya, huli na para magsabi ng kahit ano ngayon. Pagkatapos kumain, personal na sinamahan ni Zhao Wuqi si David sa bahay ng auction ni Christie, upang pigilan si Qin Xiaotian na hanapin ang problema ni David. Pagpasok pa lang niya sa exhibition hall, naramdaman ni David ang mga wave ng aura fluctuations. Ito ay makikita na may mga tunay na kalakal sa mga anti-gong ito, ngunit ang pagbabago-bago ng aura ay napakahina. Ang bulwagan ng daan-daang metro kwadrado ay puno ng iba't ibang mga antigo, lahat ay natatakpan ng mga takip ng salamin, na nagsasabi ng kanilang sariling kasaysayan sa ilalim ng pansin. Ginoo Shen. Sa sandaling ito, mayroong isang padamdam. Tumingin si David at nalaman na si Bai Zontang iyon. Matapos makita si David, mabilis na lumapit si Bai Zontang, Mr. Shen, hindi ko inaasahan na darating ka rin. Bahagyang ngumiti si David, kailan ka bumalik? Okay lang ba si Miss Shen? Bumalik ako kahapon, lalo na para sa auction na ito, maayos na si Meng Chen, at ngayon ay pumasok na sa formal na yugto ang Xuanyu Valley. Sabi ni Bai Zontang. Nang marinig ito, gumaan ang pakiramdam ni David. Pagkatapos ng lahat, si Shen Dianshan ay para sa kanyang sarili, kaya ubusin niya ang kanyang mahabang buhay at bumalik sa langit ng maaga sa schedule. Zontang, ito ba si Mr. Chen? Sa oras na ito, dumating ang isang matandang lalaki kasama si Tongyan Hefa. Lolo, ito si Mr. Chen. Sabi ni Bai Zontang, na nagpapaliwanag kay David, Mr. Chen, ito ang aking lolo Bai Shushan. Matanda Bai. Bahagyang tumango si David. Ginoo. Napaka-talented talaga ni Chen. May mga dragon at phoenix sa mga tao. Ang aking pamilyang Bai ay maaaring gumawa ng mga bagay para kay Mr. Chen. Napakaswerte talaga ng tatlong buhay. Si Bai Shushan ay lubos na gumagalang kay David. Dahil sa ugali ni Bai Shushan, maraming tao sa paligid niya ang tumingin sa kanya, nagtataka kung bakit ang pinuno ng marangal na kabisera ng pamilya Bai ay napakagalang sa isang binata at nagsabi ng napakababang bagay. Kilala ni Patriarch Bai ang mga taong may matalinong mga mata, hindi nakakagulat na ang iyong pamilya Bai ay maaaring magtiis ng mahabang panahon. Pinuri ni Zhao Wuqi si Bai Shushan mula sa gilid. Obvious naman na alam din ni Bai Shushan ang totoong pagkatao ni David kaya naman sobrang humble niya. Alam na may nagsasaka sa likod ng pamilya, ito ay agad na magpapataas ng lakas ng buong pamilya. Nagbibiro si Gate Master Zhao, hindi mo rin ba nakikita na si Mr. Chen ay hindi isang pambihirang tao? Dahil sinundan ni Zhao Wuqi si David, nahulaan na ni Bai Shushan na alam din ni Zhao Wuqi ang pagkakakilanlan ni David. Sa ganitong paraan, tama ang hula ni Bai Shushan, isang ang cultivator si David. Hahaha. Ilang beses tumawa si Zhou Wuji. Ginoo. Shen, papasukin mo kami. Ang mga exhibit dito ay mga ordinaryong bagay lang, at ang mga tunay na kayamanan ay nasa loob. Si Bai Shushan ay gumawa ng kilos ng paanyaya kay David. Bahagyang tumango si David at sinundan si Bai Shushan patungo sa lobby. Ngunit sa sandaling ito, naramdaman ni David ang isang nakamamatay na tingin, at pagkatapos ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang lumapit kasama ang isang matanda na may kulay abong buhok. Ang mga mata ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay puno ng hanggaring pagpatay, kaya't nais niyang lumunin niya si David ng buhay. Sa pagtingin sa mga mata ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, hindi na kailangang isipin ni David ang tungkol dito, tiyak na siya ay mula sa pamilyang Qin. Oo nga, nang lumapit kay David ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, nanlamig ang mukha ni Bai Shushan at tumayo sa harap ni David, Qin Xiaotian, ano ang gusto mong gawin? Master Bai, gusto ko lang magsabi ng ilang salita sa batang ito. Bakit ka kinakabahan? Ang marangal na pamilyang Bai ay naging aso nila, kaya poprotektahan nila ang amo sa lalong madaling panahon.
Nanlamig ang mukha ni Bai Shushan, habang si Bai Zontang, na nasa tabi niya, ay sumugod na may malakas na hakbang. Qin Shaotian, sabihin mo sa akin ang isa pang nakakalokong salita. Kapag nag-uusap ang mga matatanda natin, may lugar ba para makagambala ang junior mo? Bahagyang nanliit ang mga mata ni Qin Shaotian, na sinundan ng pagsabog ng momentum, na direktang yumanig kay Bai Zontang pabalik-balik. Tinulungan ni Zhao Wuqi si Bai Zontang, pagkatapos ay tumingin kay Qin Shaotian at sinabing, Qin Shaotian, ito ang auction house ng Christie. Kung maglakas loob kang manggulo, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos mo. Kabanata 564. Gate Master Zhao, gusto ko lang magsabi ng ilang salita, labag din ba ito? Sabi ni Qin Shaotian na may mapaglarong ngiti. Hindi nagsalita si Zhao Wuqi, tiningnan lang si Qin Shaotian ng malamig. Anong gusto mong sabihin, sabihin mo lang. Dalawang hakbang pasulong si David at bahagyang tumingin kay Qin Shaotian. Napatingin si Qin Shaotian kay David pataas at pababa, at sinabing may malungkot na ekspresyon, anak, kahit anong klaseng lakas ang mayroon ka, kung manggahas kang patayin ang aking pamangkin, hindi ka pababayaan ng aking pamilyang Qin. Pagdating mo sa Kyoto, huwag mong isipin na umalis. Ngayon, walang pakialam si David sa banta ni Qin Shaotian kay David, ngunit ang mga taong nasa tabi niya ay natigilan lahat. Hindi nila inaasahan na si David ang pumatay kay Qin Feng. Ito ang nakababatang kapatid ng pamilya Qin. Kung gusto niya itong patayin, papatayin niya ito, at nangangahas siyang pumunta sa kabisera. Masyado lang siyang daring. Sa panahong ito, maraming tao ang lubhang interesado sa pagkakakilanlan ni David. Naglakas loob silang patayin si Qin Feng at pukawin ang pamilya Qin. Bukod dito, sina Bai Shushan at Zhao Wuqi ay ganoon kagalang-galang na mga tao, ang kanilang pagkakakilanlan ay hindi dapat maging simple. Kung sa tingin mo ay hindi sapat ang pagkamatay ni Qin Feng, maaari mo akong ipagpatuloy ang pag-udyok sa akin. Sabi ni David sabay ngiti ng malamig. Ikaw. Nanlaki ang mga mata ni Qin Shaotian, nanginginig ang kanyang mga buto, kung hindi dahil dito sina Zhao Wuji at Bai Shushan, nagawa na niya ito. Anak, mayroon kang isang bagay, maghintay tayo at tingnan. Sabi ni Qin Shaotian, at tumalikod kasama ang matanda sa isang silid sa lobby. Ginoo. Ang direksyon ni Chen, sa Kyoto, ang aking pamilyang Bai ay tiyak na gagawa ng todo para protektahan si Mr. Chen ng komprehensibo. Sabi ni Bai Shushan na may determinasyon. Ngumiti si David at tumango. Sinundan ni David si Bai Shushan sa isa pang silid sa lobby, ngunit sina David at Bai Shushan lang ang makapasok, at lahat ng iba ay naharang sa labas. Pagkapasok ko sa loob, nakita ko na may mga anti-gong porselana din sa loob, ngunit ang bilang ay halatang mas maliit, at ang espiritual na enerhiya sa loob ay mas puno, na nagpapatunay na ang mga anti-gong ito ay mas matanda kaysa sa labas. Sa gitna ng silid na ito, mayroong isang malaking mesa ng 8 Immortals, na napapalibutan ng mga upuan ng Taishi, at dalawang tao ang nakaupo sa gitna, ang isa sa kanila ay isang magiliw na nasa katanghaliang gulang na lalaki na may suot na salamin, at nasa tabi ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ito ay isang matandang lalaki, tinitingnan ang pambihirang ugali, ang sarap ng diwata. Ginoo. Shen. Ito, si Zhou Jiaolong, isang negosyante sa Hong Kong. Nakaupo sa tabi niya si Yuan Baoxiang, ang unang master ng magic sa China at Hong Kong. Sa pagkakataong ito, narinig ko na si Zhou Jiaolong ay may dalang sinaunang magic weapon, kaya inimbitahan niya si Master Yuan. Ang mga pumasok sa silid na ito ay ang lahat ng malalaking pamilya sa Kyoto, at ang iba ay hindi talaga kwalipikado. Ipinakilala ni Bai Shushan si David sa mahinang boses. Tumango si David. Walang masyadong tao na nakaupo sa paligid ng 8 Immortals table. May isang matandang master sa tabi ng bawat isa sa kanila. Tinatayang inanyayahan siyang kilalanin ang pagiging tunay at husay ng magic weapon. Kinuha ni Qin Shaotian ang matanda at umupo din doon. Dinala ni Bai Shushan si David upang maupo sa tapat ng Qin Shaotian, at sa tabi ni Bai Shushan ay naroon din ang isang matandang pilak ang buhok, nakasuot ng puting butones na sando, medyo madilim ang kanyang katawan, at kalahating nakapikit ang kanyang mga mata. Ginoo. Shen,
Ito ang Master He na inimbitahan ko, na espesyal na pumikit para sa akin. Sinunod ni Bai Shushan ang pagpapakilala ni David, at pagkatapos ay sinabi sa Master He, ito si Mr. Chen. Pagkatapos ay hindi pinansin ni Master He si Bai Shushan, hindi man lang tumingin kay David, at sinabing walang pakialam, walang tiwala sa akin si Patriarch Bai, bakit siya nakahanap ng iba. Master He misunderstood, dumating lang si Mr. Chen para tingnan, at kailangan ko pang hilingin kay Master He na kumilos. Nagmamadaling nagpaliwanag si Bai Shushan. Bagamat isang monghe si David, hindi iniisip ni Bai Shushan na malalampasan ni David ang mga bihasang master na ito sa mga tuntunin ng mga anti-gong instrumento. Pagkatapos ng lahat, siya ay dalubhasa sa sining. Oo. Nang makita ang paliwanag ni Bai Shushan, bahagyang tumango si Master He. Kabanata 565. Ang negosyanteng Hong Kong na si Zhou Jiaolong, na nakaupo sa pangunahing upuan, ay tumingin kay David, pagkatapos ay tumingin sa likod at sinabi, lahat tayo ay matandang magkaibigan, kaya hindi ko kailangang maging magalang. Sa pagkakataong ito, nagdala ako ng ilang magic tool, isa na rito ay si Master Yuan. Ang mga pinakintab at pinadalisay ng kanilang mga sarili ay maaaring maitaboy ang masasamang espiritu at pahabain ang buhay. Pagkatapos magsalita ni Zhou Jiaolong, may humakbang pasulong at naglagay ng ilang kahoy na kahon. Malinaw na mayroong magic weapon na binanggit ni Zhou Jiaolong. Ang mga mata ng lahat ay naaakit sa mga kahon na gawa sa kahoy, at nais nilang malaman kung anong mga kayamanan ang nasa loob. Bilang karagdagan, ang mga magic tool na pinakintab ng unang magic master sa China at Hong Kong ay hindi dapat mali. Nakatingin sa sabik na mga mata ng lahat, bahagyang ngumiti si Zhou Jiaolong, kami pa rin ang mga lumang patakaran, ang may pinakamataas na presyo ang mananalo, kung walang magbibid sa iyong pamilya, pagkatapos ay dadalhin ko ito sa auction sa labas, matanda na kami. Relasyon, kaya ang mga magagandang bagay ay kailangan mo pa ring piliin muna. Boss Zhou, alam nating lahat ang mga patakaran, mas mabuting kunin mo muna ang mga bagay at tingnan mo. May naiinip na sabi. Tumango si Zhou Jiaolong, at pagkatapos ay binuksan ang unang kahon na gawa sa kahoy. Nang mabuksan ang kahon na gawa sa kahoy, isang pagsabog ng lamig ang tumama, at pagkatapos ay nakaramdam ng lamig ang buong silid, at nabuhayan ang loob ng lahat. May nakita akong black bead na nakalagay sa wooden box. Ito ay mukhang napaka-ordinaryo, at kahit na walang ningning. Kung hindi dahil sa lamig noong kakabukas pa lang ng kahon na gawa sa kahoy, tinatayang walang susunod sa ganoong butil. Kumpara sa device. Lahat, ito ay isa sa mga rosaryo ni Master Xuanzang. Nilagyan ito ng insenso sa buong taon. Ang butil na ito ay may epekto ng paglamig ng init, pagre-refresh ng isipan at pagdarasal para sa mga pagpapala, at ang rosaryo na ito ay inihagis din ni Master Yuan, na makapagpapaikli sa feng shui at makapagpapaunlad ng negosyo ng mga amo. Tandang padamdam. Nagpakilala si Zhou Jiaolong, na may kaunting pagmamalaki sa kanyang tono. Nang makita ang sinabi ni Zhou Jiaolong, lahat ay humingi ng payo sa master na inimbitahan nila, iniisip kung totoo ang rosaryo. Master He, sa tingin mo ba totoo itong rosaryo? Tanong ni Bai Shushan sa mahinang boses. Pagkatapos ang mga mata ni Master He ay nakapikit pa rin at kalahating bukas, at hindi siya tumingin sa rosaryo, ngunit mahinang nagsabi, ito ay peke lang, ito ay mga ordinaryong bagay lamang. Nang marinig ito ni Bai Shushan, bahagyang kumunot ang kanyang mga kilay. Master He, sinabi ni Boss Zhou na ito ang rosaryo ni Master Xuanzang, at nang buksan niya lang ang kahon na gawa sa kahoy, kitang-kita na ang malamig na hininga. Hindi makapaniwala si Bai Shushan, paanong ang rosaryo na ito ay isang mortal na bagay. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari akong pumunta. Medyo hindi nasisiyahan ang tono ni Master He. Hindi. Dahil inimbitahan ko si Master He, syempre nagtitiwala ako sa sinumang master. Mabilis at humihingi ng tawad si Bai Shushan. Sinulyapan ni David si Master He, ngunit hindi niya inaasahan na ang taong ito ay may mga kasanayan pa rin, at hindi siya isang taong gumagawa ng pangalan para sa kanyang sarili.
Ang rosaryo na ito ay isang ordinaryong bagay, isang ordinaryong kahoy na butil, ngunit ito ay bahagyang namanipula ng isang tao, kaya kapag ang kahon na gawa sa kahoy ay binuksan, magkakaroon ng mga alon ng lamig. Ang iba ay nakipag-usap din sa master na inimbitahan nila, at hindi nagtagal ay walang boses, tila natapos na ang gawain. Lahat, pwede na kayong magbid sa rosaryo. Ang may pinakamataas na presyo ay makakakuha nito. Ang reserbang presyo ay 3 milyon, at bawat pagtaas ay hindi maaaring mas mababa sa 100,000. Nakita ni Zhou Jiaolong na tapos na ang lahat sa pagtalakay, kaya ngumiti siya ng bahagya. Ngunit nang matapos magsalita si Zhou Jiaolong, walang nagbid. Nagkatinginan ang lahat at walang nagbid. Parang alam nilang lahat na peke ang rosaryo. Nang makitang walang nagbid, bahagyang nagulat si Zhou Jiaolong, at tila medyo nagulat, lahat, ang rosaryo na ito ay tiyak na sulit ang pera. Kung walang magbid, dadalhin ko ito sa auction house sa labas. Pagkatapos magsalita ni Zhou Jiaolong, wala pa ring bid, kaya medyo napahiya si Zhou Jiaolong, at paminsan-minsan ay sumulyap kay Yuan Baoxiang sa tabi niya. Kabanata 566. Boss Zhou? Hindi mga ordinaryong tao ang pwedeng maupo dito. Inimbitahan nating lahat ang Panginoon na hawakan ang mata, marahil ay hindi kasing husay ng Panginoon na si Yuan ng China at Hong Kong, ngunit maaari mo pa ring makilala ang totoo sa mali. Maaari kang gumamit ng ordinaryong kahoy na butil para linlangan kami, ito ay medyo hindi makatwiran, hindi ba? Sinabi ni Qin Shaotian kay Zhou Jiaolong na may kaunting kawalang kasiyahan. Ang mga salita ni Qin Shaotian ay agad na napahiya kay Zhou Jiaolong. Ano ang sinabi ni Boss Qin? Binili ko ito ng maraming pera, kung sa tingin mo ay peke ito, pagkatapos ay ilalagay ko ito sa bahay ng auction sa labas, nagtutulungan tayo sa loob ng maraming taon, paano ba kalokohin kita? Pagkatapos magsalita, sa sandaling iwagayway ni Zhou Jiaolong ang kanyang kamay, may agad na kinuha ang rosaryo. Kaagad pagkatapos, binuksan ni Zhou Jiaolong ang pangalawang kahon na gawa sa kahoy. Nang buksan ang kahon na gawa sa kahoy, may isang kalawang na tansong salamin, na parang hinukay lang sa lupa. Nang kunin ni Zhou Jiaolong ang tansong salamin mula sa kahon na gawa sa kahoy, nagkaroon ng biglaang humuhuni, at pagkatapos ay naramdaman ng lahat ang nakakasilaw na liwanag na bumaril mula sa tansong salamin. Lahat, ang tansong salamin na ito ay may kasaysayan ng libu-libong taon. Narinig ko na ang bronze mirror na ito ay ginagamit ni C0 Cobb. Neyang, na maaaring itaboy ang masasamang espiritu. Gaya ng sinabi ni Zhou Jiaolong, bigla siyang kumuha ng larawan ng tansong salamin patungo sa karamihan, at nakita ng lahat na sa tansong salamin, ang mga itim na ulap sa itaas ng kanilang mga ulo, ang kanilang mga mukha ay mapatla at nakakatakot. Sa pagkakataong ito, ang lahat ay labis na natakot kaya lahat sila ay tumingin sa kanilang mga ulo, at pagkatapos ay tumingin muli sa paligid, at natagpuan na walang kakaiba sa lahat. Hanggat araw-araw kang tumitingin sa tansong salamin, lahat ng sakuna ay maiiwasan. Inalis ni Zhou Jiaolong ang tansong salamin at nagpatuloy. Ito ay talagang magandang bagay. Si Master He, na halos nakapikit, ay nagmulat ng kanyang mga mata at tuwang-tuwang sinabi. Master He, sa tingin mo ba ay totoo itong tansong salamin? Tuwang-tuwa si Bai Shushan. Tumanggo si Master He, ang tansong salamin na ito ay talagang isang mahiwagang sandata, ngunit may kakayahang maiwasan ang mga sakuna. Nang makita ang sinabi ni Master He, si Bai Shushan ay tuwang-tuwa at naghanda na ibaba ang tansong salamin. At ang matandang lalaki sa tabi ni Qin Shaotian ay bumubulong din sa tenga ni Qin Shaotian, hindi niya alam kung ano ang sinasabi niya, ngunit pagkatapos marinig ito, si Qin Shaotian ay puno rin ng pananabik. Nang makita ang pagganap ng lahat, bahagyang ngumiti si Zhou Jiaolong, lahat, ang batayang presyo ng bronze mirror na ito ay 20 milyon, at bawat bid ay magdaragdag ng hindi bababa sa 1 milyon. Magbabayad ako ng 20 milyon. Nang matapos magsalita si Zhou Jiaolong, hindi na makapaghintay si Bai Shushan na sumigaw. 21 milyon. 22 milyon. Ang ilang mga bidder ay nagsimulang makipagkompetensya, at ang kompetisyon ay mabangis. 30 milyon. Biglang sumigaw si Qin Shaotian ng 30 milyon ng direkta. 40 milyon.
Direktang pinataas ni Bai Shushan ang presyo ng 10 milyon, tila tiyak na makukuha niya ito. Old Bai? Itong bronze mirror ay walang kakayahan na makaiwas sa mga sakuna, isa lang itong ordinaryong antik, at itong tansong salamin ay nabahiran ng maraming hinaing. Nang bamulong si David kay Bai Shushan para hikayatin. Ginoo. Naiintindihan din ni Chen ang magic weapons. Nagulat si Bai Shushan. Kahit kaunti lang. Mahinang sabi ni David. Kahit sa murang edad, I dare to say anything. Alam mo ba na ang pagsasanay ng magic ay hindi maaaring maging matagumpay ng walang mga dekada, at ang pagkakakilanlan ng magic armas na ito ay nangangailangan ng napakataas na karanasan. Wala ka pang buhok. Kuan Guy, maglakas loob na magsabi ng kaunti tungkol dito. Pagkatapos guro siya ay mukhang galit at sinaway si David sa malamig na boses. Sinabi ito ni David, ibig sabihin mali siya, paanong hindi magagalit si Master, not to mention na early 20s pa lang si David, Master mas lalo siyang nainsulto. Master huwag kang magalit, casual lang sinabi ni Mr. Chen. Nagmamadaling nagpaliwanag si Bai Shushan, sa takot na si Master ay magalit at aalis kapag siya ay lumayo. Kabanata 567. Kung naiintindihan mo, kung hindi mo naiintindihan, hindi mo naiintindihan. Paano mo magagamit ang edad para sukatin ito? Nagtatagumpay ka lamang pagkatapos ng pagsasanay sa loob ng ilang dekada. Ito ay nagpapatunay na ikaw ay tanga, ngunit hindi nangangahulugan na ang iba ay hindi. Malamig na sabi ni David. Anak, anong sabi mo? Master galit na galit siya at hinampas ang mesa at sinabing. Nang makitang nakikipag-away si David kay Master tuwang-tuwa si Qin Xiaotian na napapanood lang niya ang biro sa gilid. Master huwag kang magalit, huwag kang magalit. Si Bai Shushan ay nagmamadaling bumangon at hinikayat si Master Patriarch Bai, saan nanggaling ang batang ito? Napakayabang niya. Ngayon hayaan mo siyang makaalis dito, o aalis na ako. Ngayon ay mayroon siyang wala ako, at ako ay wala siya. Master angal kay Bai Shushan. Sa pagkakataong ito, napatulala si Bai Shushan, at naging napakapangit ng kanyang ekspresyon. Hindi niya kayang masaktan ang 2 taong ito, at hindi rin siya makaalis, ngunit ngayon ang mga salita ng guro ay pinahiya niya siya. Master mukhang hindi ka sineryoso ng pamilya Bai. Para sa isang mabalahibong batang lalaki, labag ito sa intensyon ni Master Kung hindi niya ito nagustuhan ni Master, maaari kang pumunta sa panig ng aking pamilyang Qin. Magkano ang binabayaran ng pamilya Bai? Kayang-kaya ito ng pamilya Qin ko. Si Qin Xiaotian ay nagsimulang magpaliyab sa oras na ito. Pagkatapos sabihin ito ni Qin Xiaotian, lalo pang nagalit si Master pinandilatan si Bai Shushan at sinabing, Patriarch Bai, sasaktan mo ba ako para sa batang ito? Ang mukha ni Bai Shushan ay mas masahol pa kaysa sa pag-iyak ngayon, at lihim niyang tiningnan si David, at nakita niya si David na kalmadong nakaupo, na parang walang nangyari. Master si Mr. Chen ay isang kilalang bisita ng aking pamilyang Bai, kaya aalis na ako. Bago pa matapos magsalita si Bai Shushan, malamig na ngumuso si Master at nag-walkout gamit ang kanyang mga manggas. Guro, naiwan siya. Nang makita ito, nagmamadaling tumayo si Qin Xiaotian para pigilan si Master Master ang pamilya Bai ay walang mga mata, ngunit ang aking pamilya Qin ay palaging hinahangaan si Master Kung si Master ay hindi niya ito naaayawan, paano kung maging hand ay ng aking pamilya Qin ngayon? Si Master ay tumingin kina Bai Shushan at David, at pagkatapos ay tumango, okay, dahil si Boss Qin ay tumingin sa akin, titignan ko si Boss Qin ng mabuti ngayon. Naupo si Master sa tabi ni Qin Xiaotian, at ang matandang lalaki sa tabi ni Qin Xiaotian ay pinaalis ni Qin Xiaotian. Nang makita ito, umupo si Bai Shushan na medyo nahihiya at tumingin kay David. Matanda Bai, gumawa ka ng matalinong pagpili ngayon, hindi mo ito pagsisisihan. Mahinang sabi ni David. Sa hinaharap, ang pamilya Bai ay sakop ni Mr. Chen. Sabi ni Bai Shushan sa mahinang boses. Okay. Nagbayad ng 40 milyon ang pamilya Bai. Kung walang magbibid, ang bronze mirror na ito ay pag-aari ng pamilya Bai. Mahinang sabi ni Zhou Jiaolong.
Nag-aalok ako ng 45 milyon. Nagmamadaling nagbid si Qin Xiaotian. Pagkatapos magbid ni Qin Xiaotian, lahat ng iba ay nagkatinginan at hindi sumunod sa bid. Bagamat nagustuhan ito ni Bai Shushan, hindi tumango si David at pinapanood lamang ang tansong salamin na kinukuha ni Qin Xiaotian. Kaagad pagkatapos, may mga kayamanan, ngunit hindi hinayaan ni David na kumilos si Bai Shushan. Sa halip, si Qin Xiaotian, sa ilalim ng panghihikayat ni Master He, ay tumanggap ng halos bawat piraso sa kanyang mga kamay sa mataas na presyo. Si Bai Shushan ay nababalisa sa kanyang puso, ngunit hindi siya naglakas loob na magsabi ng kahit ano, ngunit ang matamis na hitsura ni Qin Xiaotian sa kanyang mukha ay halos hindi nakapagpagalit kay Bai Shushan. Master Bai, hindi ka naniniwala sa isang master ng magic tulad ni Master He, ngunit naniniwala ka sa isang mabalahibong batang lalaki, kahit na bata pa siya at makapangyarihan, ngunit ang magic ay hindi martial arts, kahit sino ay maaaring magsanay ng basta-basta, kaya gawin ikaw. Nabuhay ka ng ilang sandali, ngunit sa huli ay nalinlang ka ng isang maliit na mabalahibong bata, hindi mo ba gustong sumunod sa iyo ang buong kapital at mapahiya? Pagmamalaki ni Qin Xiaotian. Si Bai Shushan ay hindi nakaimik at nakatitig lang kay Qin Xiaotian ng matindi. Hindi ka makakatawa sa ilang sandali. Dinampot ni David ang tasa ng tsaa sa harapan niya at humigop. Kabanata 568. Hahaha. Tumawa ng malakas si Qin Xiaotian, talaga, gusto kong makita kung paano mo ako pinapatawa. Okay, may isang huling piraso. Nagbayad ako ng maraming pera para hilingin ito. Napakalakas ng magic weapon na ito. Dahil inimbitahan ninyong lahat si Master Zhang Yan, hayaan ninyong lahat na tingnan kung sino ang makakapag-activate ng magic na ito. Ang porma sayon sa device. Sinabi ni Zhou Jiaolong, binuksan ang huling kahon, at nakita ang isang chismis na plato na mukhang inukit na mahogany. Dahil sa edad, ang kahoy ay may bitik-bitik at natatakpan ng alikabok. Nang ilabas ang plato ng chismis, lahat ay nakatutok dito, ngunit walang espesyal sa plato ng chismis. Ito ay tulad ng isang piraso ng bulok na kahoy. Kung itatapon sa kalye, walang kukuha. Kinuha ng lahat ng master ng palm ay ang plato ng chismis at tiningnan ito ng mabuti, ngunit wala silang nakitang espesyal, kahit na si Master He na iyon ay bahagyang sumimangot at umiling. Si David lang ang tahimik na nakaupo, hindi kumikibo, hindi tumitingin sa plato ng chismis. Akala niya noong una ay makakatanggap ng ilang kalakal ang antique exhibition at auction na ito, ngunit hindi niya inaasahan na isa pala itong scam. Ang gossip plate na ito ay talagang isang piraso ng bulok na kahoy, walang magic circle sa loob nito, at hindi ito magic weapon, kaya ang mga palm ay master na ito ay walang makitang anuman. Master siya. Tumingin si Qin Xiaotian kay Master He at nagtanong sa mahinang boses, ano ang espesyal sa gossip plate na ito? Master umiling siya, mukhang ordinaryo ang plato ng chismis na ito, at tiyak na may laman ito. Ngayon ko lang nasulyapan, hindi ako sigurado. Kung gayon, maaari bang buhayin ni Master He ang magic circle sa gossip plate na ito? Tuwang-tuwang tanong ni Qin Xiaotian. Mahirap sabihin, ngunit 50% sure ako. Sabi ni Master Ho. Lahat, nakita nyo na, pero alam nyo ba kung ano ang kakaiba sa gossip plate na ito? Maaari bang may magbukas ng magic circle sa loob? Tanong ni Zhou Jiaolong na may bahagyang ngiti. Sa pagkakataong ito, nagkatinginan ang mga master ng palm eye, ngunit walang nagsalita, dahil wala silang makita. Lahat kayo ay mga masters ng magic, kahit isang maliit na plato ng chismis ay hindi mo makita, tama ba? Sabi ni Zhou Jiaolong sa medyo sarkastikong tono nang makitang walang nagsasalita. Susubukan ko. Guro na balisa siya, kinuha ang plato ng chismis at naghanda na pag-aralan itong mabuti. Nang makita si Guru na ganyan siya, malamig na bumantong hininga si David, isang grupo ng mga ignorante, lumilingon sa paligid gamit ang isang piraso ng bulok na kahoy, ano ang nakikita nila? Nang makita si David na malamig na ngumuso, sumimangot si Master He, anong tinatawa-tawa mo, hindi mo ba ma-activate ang formation sa gossip plate na ito? Tawanan ka na walang alam at walang takot. Mahinang sabi ni David. Ikaw, Master, naging malamig ang mukha niya, at galit na nagngangalit ang kanyang mga ngipin para salakayin si David. Master He,
Huwag kang magalit. Ang pagsunod sa ignorante na batang ito ay masisira ang iyong reputasyon. Dahil sa sobrang yabang ng batang ito, maaari nating ikumpara at makita kung sino ang makakakita ng mga espesyal na katangian ng gossip pan na ito. Sino ang maaaring mag-activate ng pormasayon sa itaas, at ang natalong partido ay direktang naglalabas ng 200 milyon sa kabilang partido, paano ito? Sinabi ni Qin Xiaotian, at itinoon ang kanyang mga mata kay Bai Shushan, Master Bai, dahil tinatrato ng iyong pamilya Bai ang batang ito na parang Diyos, nangangahas ka bang ikumpara sa amin? Nandito kami para bumili ng mga gamit, hindi para makipagkompetensya. Ano ang paghahambing? Hindi pumayag si Bai Shushan. Sa kanyang opinyon, kahit na si David ay isang magsasaka, tiyak na hindi siya magiging kasing husay ng Master He na iyon. Pagkatapos ng lahat, ang kabilang partido ay naglilinang ng mga dekada. Hahaha, duwag ka ba? Nagmamalaki si Qin Xiaotian. Pagkukumpara pa rin ba ito? Dapat ay si Master He ang nanalo. Kaya marami sa atin ang hindi nakakita nito. Ano ang nakikita niya bilang isang bata? Tama, alam ng tanga ang resulta, sino ang magkukumpara? Bagaman ang 200 milyon ay hindi gaanong para sa pamilya Bai, walang sino man ang handang magtapon ng pera ng walang kabuluhan. Pinag-uusapan ito ng lahat, at walang optimistic kay David. Kabanata 569. Nakikinig sa talakayan ng lahat, si Bai Shushan ay tumingin kay David na nahihiya at sinabing, Mr. Shen, hindi ako natatakot na maghagis ng 200 milyon, ang 200 milyon ay wala sa aking pamilyang Bai, ito ay gustong ipaliwanag ni Bai Shushan kay David na hindi siya sumang-ayon kay Qin Xiaotian, at hindi rin siya nababalisa para sa 200 milyon na ito. Ngunit bago pa man matapos magsalita si Bai Shushan, iwinagayway ni David ang kanyang kamay upang matakpan ang mga salita ni Bai Shushan, at pagkatapos ay tumingin sa mapagmataas na si Qin Xiaotian at sinabing, dahil gusto mong tumaya, maaari akong makipaglaro sa iyo, ngunit ang 200 milyon ay medyo sobra. It is not exciting at all. Tumaya tayo ng mas malaki ng konti, meron akong 2 bilyon dito, ipusto mo na lang itong pera. Kinuha ni David ang isang bank card at inihagis ito sa mesa, malamig na nakatingin kay Qin Xiaotian. Nang makitang 2 bilyon ang kuha ni David, lahat ay natigilan. Hindi madaling malaman na kayang gumastos ni David ng 2 bilyon sa kanyang edad. Kahit na anak siya ng mayamang pamilya, sino ang magbibigay ng 2 bilyon sa edad na ito? Baon. Natigilan sandali si Qin Xiaotian, pagkatapos ay ngumisi, magtapon ka lang ng bank card at sabihing mayroong 2 bilyon. Sa tingin mo, ang 2 bilyon ay basurang papel. Hindi naniniwala si Qin Xiaotian na makakabuo si David ng 2 bilyon, dahil nagpadala na siya ng isang tao para imbestigahan si David. Sa isang maliit na lugar tulad ng Horendel, walang ganoong yabang na pamilya, hindi pa banggitin na si David ay isang ordinaryong pamilya lamang, paanong magkakaroon ng 2 bilyon? Qin Xiaotian, kung hindi ka naniniwala na si Mr. Chen ay mayroong 2 bilyon, ang aking pamilyang Bai ay mayroon nito. Kung hindi makuha ni Mr. Chen ang 2 bilyon, makukuha ito ng pamilya ko sa Bai. Kinagat ni Bai Shushan ang kanyang mga ngipin at sinabi kay Qin Xiaotian. 2 bilyon, kahit na ang pamilyang Bai ay isang mayamang pamilya sa Kyoto, hindi ito maliit na halaga, ngunit upang maakit ang pabor kay David, handa si Bai Shushan na bayaran ang perang ito. Sige. Itinaas ni Qin Xiaotian ang gilid ng kanyang bibig, dahil ang matandang lalaki mong si Bai ang nagsalita, syempre naniniwala ako na ang iyong pamilyang Bai ay maaaring makakuha ng 2 bilyon, pagkatapos ay 2 bilyon ang taya natin. Pagkatapos magsalita ni Qin Xiaotian, tumingin siya kay Master He na may mabigat na ekspresyon sa mukha at sinabing, Master He, salamat sa iyong mga problema. Kapag nanalo ako sa batang iyon, ibibigay ko ang kalahati nito kay Master He. Nang marinig ito ni Master, puno ng pananabik ang kanyang mukha. Ang kalahating ito ay 1 bilyon, na isang astronomical figure para sa kanya. Huwag kang mag-alala, Boss Qin, gagawin ko ang lahat. Master tumango siya.
Dito itinuon ng lahat ang kanilang atensyon kay Master He, para makita kung paano niya nakita ang mga espesyal na katangian ng gossip pan na ito, at kung anong paraan ang ginamit niya para i-activate ang array ng gossip pan. At sinundan ni Zhou Jiaolong si Yuan Baoxiang upang tumingin sa isa't isa, at isang kislap ng kagalakan ang sumilay sa mga mata nilang dalawa. With a bet of 2 billion, kahit ano pa ang presyo nitong gossip plate, hindi pwedeng masyadong mababa ang presyo. Sa pagkakataong ito ay dumating sila sa Kyoto, at kumita sila ng malaki. Nang makita si Master na hawak niya ang plato ng tsismis at binibigkas ang mga salita sa kanyang bibig, nakaramdam ng kaunting kaba si Bai Shushan. Paminsan-minsan ay sinusulyapan niya si David, ngunit nakita niyang kalmado ang mukha ni David. Disk, wala itong kinalaman sa iyong sarili. Ginoo. Shen, nakita mo na ba ang silbi ng gossip plate na iyon? Nang makita ang kalmado at kumpiyansang hitsura ni David, hindi maiwasang magtanong ni Bai Shushan. Nang makitang itinatanong ito ni Bai Shushan, tumingin din si Qin Xiaotian at ang iba pa kay David, gustong malaman kung alam ba talaga ni David ang paggamit ng gossip disk na ito, kung hindi, paano siya makakapuste ng 2 bilyon. Ngunit sino ang nakakaalam na si David ay umiling at walang sinabi? Nang makitang umiiling si David, humagalpak ng tawa si Qin Xiaotian, Master Bai, nasabi ko na, bata pa siya, alam ba niya kung ano ang magic weapon? Nakakita na ba siya ng magic weapon? Talagang kunin mo siya bilang isang sibuyas. Nang marinig ito ng iba, tumawa rin sila, at ang tawa ay puno ng kabalintunaan, na nagpapangit sa mukha ni Bai Shushan. Kabanata 570. Habang nag-uusap ang lahat, nakita nila na si Master He's originally bahagyang nakapikit na mga mata ay biglang bumukas, inilagay ang tsismosang plato sa mesa, at bahagyang tinapik ng kanyang mga daliri, ang orihinal na batik-batik na plato ng tsismis ay tila pininturahan. Bigla-bigla na lang itong nagiging bago na maaari pa itong mag-shoot pabalik ng silhouette. Nang makita ito ng lahat, bumulalas silang lahat, at mas nagulat si Qin Xiaotian, Master siya ay isang master ng mahika na nagsasanay sa loob ng ilang dekada, at iba siya kapag kumikilos siya. Baka sa mukha ni Master He ang pagiging mahiyain, at pagkatapos ay nakita niya ang isang pulang ilaw na kumikislap sa kanyang kamay, na sinundan ng pulang ilaw sa buong plato ng tsismis, na parang may isang kayamanan na bumaba, at ang buong silid ay nabalot ng pulang ilaw na ito. Ang lahat ay parang simoy ng tagsibol, at sila ay napakakinas. Ngunit hindi nagtagal, dahan-daang humupa ang pulang ilaw, at bumalik sa kalmado muli ang silid. Master He, alam mo na ba ang magic nitong gossip plate? Tuwang-tuwang tanong ni Qin Xiaotian. Tumango si Master He, ang tsismis na ito ay talagang hindi isang ordinaryong bagay. Naglalaman ito ng Dao Zhengfa. Kung tama ang hula ko, tiyak na naiwan ito ng mga sinaunang immortal. Narinig ang mga salita ni Master He, ang mga mata ng mga tao ay puno ng kasakiman, at kahit si Bai Shushan ay hindi maiwasang mapatitig sa plato ng tsismis, gustong kunin ito para sa kanyang sarili. Sa pagtingin sa pagganap ng karamihan, si Zhou Jiaolong ay humagalpak ng tawa. Ngayon, kung ipa-auction ang presyo, siguradong mabebenta ang gossip plate na ito sa magandang presyo. Anak, ikaw ang bahala, dapat mo bang tingnan ang pinanggalingan ng tsismis na ito, at pagkatapos ay hayaan si Master Yuan ng China at Hong Kong na magpasya, at tingnan kung sino sa atin ang tama. Tumingin si Qin Xiaotian kay David at nagtanong. Napatingin ang lahat kay David, nagtataka kung anong paraan ang ginamit ni David para i-activate ang magic circle nitong gossip disk. Ngunit sino ang nakakaalam na hindi man lang kinuha ni David ang plato ng tsismis, at sinabing basta-basta, isang piraso ng bulok na kahoy, ano ang pinagmulan, isang grupo ng mga master, ngunit sila ay kampante sa isang piraso ng bulok na kahoy, talagang hindi mo alam kung paano ka nagsanay sa lahat ng mga taon na ito. Tagumpay. Ang mga salita ni David ay nagpagalit sa lahat ng mga master sa palabas. Bagamat marami sa kanila ang hindi nakita ang papel ng gossip plate na ito, dahil si Zhou Jiaolong ay naglakas loob na kunin ito bilang kayamanan sa ilalim ng kahon, tiyak na magkakaroon ito ng espesyal na bagay. Naroon si Yuan Baoxiang na nakaupo sa tabi niya, at iniisip nilang lahat na kayamanan ang tsismis na ito.
Ito ay isang preconceived na paniwala, kasama ng maagang pag-render ni Zhou Jiaolong, na nagpapaisip sa mga Pomai Master na ito na ang gossip plate na ito ay isang kayamanan. Ang dahilan kung bakit hindi nila ito makita ay dahil ang kanilang lakas ay masyadong mababa. Ito ay tulad ng bagong damit ng emperador. Bagamat walang nakikitang espesyal ang lahat, walang nang ahas na sabihin ito, at nangangahulugan ito na hindi sila sapat na malakas para sabihin ito. Ngunit ngayon ay tuwirang itinuro ni David na ito ay isang piraso lamang ng bulok na kahoy, na naging dahilan upang ang mga may palad na ito ay hindi makaupo at nakaramdam ng pagkainsulto at pagkagalit. Lalo na sina Zhou Jiaolong at Yuan Baoxiang, bagamat alam nilang pareho na ang chismis na plato ay isang piraso ng bulok na kahoy, ngunit sinabi ito ni David sa publiko, napakasama para sa kanila. Ano ang ibig sabihin ng kapatid na ito? Binili ko itong chismis na plato ng maraming pera, at nakita rin ito ni Master Yuan. Naglalaman ito ng isang Pormasayon, at ito ay isang bihirang magic weapon. Talagang sinabi mo na ito ay isang piraso ng bulok na kahoy. Kung hindi ka malinaw magsalita ngayon, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos ko. Sabi ni Zhou Jiaolong na may malungkot na ekspresyon. Oo, Master, he just activated the magic circle, and you even said that this gossip plate is a piece of bulok na kahoy. Sa tingin ko, wala kang magagawa sa sarili mo, hindi mo ba mahahanap ang espesyal na katangian nitong gossip plate? Sinamantala din ni Qin Xiaotian ang pagkakataon para libakin si David. Bulok na kahoy ba? Naniniwala akong mas alam nila kaysa sa akin. Sa palagay ko ay hindi ko na kailangang ipaliwanag ang ilang bagay. Dahan daw ang sinulyapan ni David sina Master He at Zhou Jiaolong, at nang hawakan ng dalawa ang mga mata ni David, hindi nila maiwasang umiwas. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.